ko alam kung anong balak niyang gawin sa akin. Kung siraan niya ako in public, hindi ko alam eh. Marami ang nagulantang sa mga salitang pinakawalan ni Claudine Barreto noong nakaraang linggo. May mga naungkat na issue at may mga nabunyag na kwento. Ngunit sabi nga nila, may dalawang mukha ang katotohanan. Magkabilang panig ang dapat dinggin at pag-aralan. Ngayong hapon, sa isang eksklusibong panayam ng Star Talk, sa unang pagkakataon, Raymart Santiago magsasalita na punto por puntong sasagutin ang mga akusasyon at paratang laban sa kanya. Papasalamat kami, Raymart, na nung nagdesisyon kang sumagot sa mga issues tungkol sa'yo, pinili mo ang Star Talk. Marami nang binibintang na naman po sa akin. At it's about time na magsalita na ako dun sa... Para klaruhin ko lang yung mga sinasabi niyang nangyari. At yung ginawa ko. Di ba? Gusto ko lang din malaman ng tao na kung ano yung talaga nangyayari. Unang kontrobersya, kasal ni na Raymart at Claudine, peke nga ba? Isang malaking revelasyon ang tinura ni Claudine tungkol sa bisa ng pag-iisang dibdib ni Raymart. Dapat natuto na ako na hindi na kami pakasal kay Raymart ulit. Noong March 27, 2006. Dahil hindi tunay, dahil hindi tunay yung kasal na yun. So hindi lang ako, dahil kasi hindi lang ako naloko, kundi buong Pilipinas. Hindi ka ba nabigla nung sabihin ni Claudine na fake ang kasal mo? Siyempre, nabigla at... wala naman sabi. All I have is documents na mapapagpatunay. So, mayroon siguro na registration, pero hindi naman ibig sabihin na sabi, di ba? Sa linis ng konsensya nung sa paglabas. Kung ano man ang registration, hindi ko na mo alam. Sa akin, pinakasal din. May marriage contract nga. Are certain suspicious about this. For instance, diba huling ipinasok. So ito, very late. Only right yung marriage in 2000. Meron kaming ng mayor na nag-explain bakit na-delay yung registration. Kasi yung pagrehistro ng kasal net, hindi naman obligasyon ni Raymart magparehistro. Siyempre, dun sa opisina ng solemnizing officer yun. Mayor at that time. So, meron kaming nakuhang document na 2006 document pa na sinasabi na siya ang naging dahilan dahil sa dami ng trabaho niya, hindi niya naasikaso agad yung pagrehistro. Isyong death threats, hinarap din ni Raymart. Nabanggit ni Claudine sa kanyang panayam na may nagbabanta sa buhay nilang mag-ina. It's not a safe place at all. Ilang beses na nangyari. Actually, the other night lang. 3 gunshots and then another 4 gunshots. While I was at my balcony. This is the pangatlong attempt sa akin. And that's why lumalabas na rin ako para sabihin na hindi ako natatakot sa inyo. And I'm back. Ano naman ang naging feeling mo, Raymart, na may accusation si Claudine na may balak lumason sa kanila? Sa buong pamilya, pati mga anak. Well, syempre natakot din ako sa mga anak ko dahil kahit paano hindi rin sila safe. At kasi kung anong gimmick na naman niya, ano na lang sinasabi niya. Hindi niya sinabi siguro na ako gumawa, pero sa tingin ng tao na pag may nagsabi na may naglalason, siyempre ka din, sino sasabihan? Di ako yung pagbibintangan. Pati yung sinabing may narinig ng putok outside ng bahay nila. Yung huling interview nga niya, nakita ko, napanood ko, at sinabi nga niya na may nagbarilan daw doon sa katabing lote, bakanting lote daw sa binabaril yung bahay. At siyempre, natakot ako para sa mga anak ko. May ginawa ka bang paraan para malaman kung ano ang talagang nangyari? Gumawa kami ng sarili namin nag-imbestiga. At nalaman-laman namin na wala naman din talagang ganong nangyari. Walang ganong pangyayari.
Hindi ko alam kung anong balak niyang gawin sa akin, kung siraan niya ako in public, hindi ko alam eh. Pero all I have again, documents na napapatunay na walang ganong nangyari. At kaya rin ako nagpa-interview po sa inyo dahil gusto ko lang din klaruhin. Sabihin mamamatay tao naman ako ngayon. Gusto ko lang klaruhin din sa inyo, sa mga tao na walang ganong nangyayari at meron kaming papeles na hawak. Sinek daw nila. Pumunta daw sila sa LGB, nag-imbestiga daw sila at hindi daw totoo. Kausap ko yung mga security personnel ng LGV at 7:45 PM yesterday. Sinabi nila lahat ng several incidents na may gunshots na nangyari in the vicinity of the residence of Miss Barreto ay nireport sa security office. Secondly, since ang configuration noong bahay ni Ms. Claudine Barreto ay yung beyond their wall, nung wall nila likod, hindi na village Marikina City na yun hindi na sakop ng village. Since doon nangyari yung pamamaril, nireport nila sa Malanday Police Station. Pinuntahan ng StarTalk ang police headquarters ng Malanday, Marikina upang alamin kung may report o insidente ng pamamaril noong May 8 at 9 sa kanilang lugar. Ito po yung mga logbook namin. Wala naman pong nangyari na ganon. Kasi kung may nangyari man, magre-report mismo yung sa may lugar nila sa Grand Villas para i-report dito kung meron. Kasi umiikot naman po kami kung wala naman po kaming tumawag na rin yung commander namin dito, nag-verify pati yung sa CID kung may nangyaring shooting incident na sinasabi gaya ng wala naman. Hulyo ng nakaraang taon nang magsimula ang legal battle ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Unang nagsampa si Claudine ng Temporary Restraining Order or TPO laban sa asawang si Raymart. At simula noon ay tuloy-tuloy at patong-patong na ang mga reklamong inihain nila sa isa't isa. Dito na rin nagsimula ang pangungulila ni Raymart sa kanyang dalawang anak na sina Santino at Sabina. When was the last time you saw your kids? Matagal na po. Yung nag-start po tong kaso na to, August, hanggang ngayon po, kung susuma-suma mo, total mo po yung number of hours na kasama ko yung mga anak ko. Siguro mga 1 oras lang po. Ano to? Ayaw ipakita ni Claudine sa'yo? O talagang ikaw ang walang oras para sa mga anak mo? Lahat po ng inuutos sa akin ginagawa ko. May mga oras na binibigay sa akin. At sa masamang palad, hindi natutuloy. Hindi ko alam kung marami silang dahilan Anong frustration ang napipil mo, Raymart, every time na hindi mo nakikita ang mga bata? Siyempre, malungkot kasi close naman ako sa mga anak ko. At ayoko kung pwede sabihin to, may incident na sinubukan ko rin bisitahin yung mga anak ko. Birthday, nagpadala ako ng regalo sa school. Pinadala ko. Hanggang sa nalaman niya, hindi niya pinapasok na isang araw the next day. Valentine's Day. Pumunta ako. Dinala ko ng regalo para sa anak ko. Bulaklak para sa kanila. At sa masampalad, hindi ko rin nakita yung anak ko dahil nasa loob ng school. So nagbigay na lang ako ng bulaklak. At nalaman niya, siyempre, malalaman ng nanay, hindi niya pinapasok ng 2 linggo pagkatapos ng insidente yun. Yung 2 anak ko. Ano naman masasabi mo dun sa akusasyon ni Claudine na hindi ka nagbibigay ng suporta, hindi ka kusang nagbibigay ng suporta sa mga anak mo? Nasa korte na yan May nangyaring insidente na pinarating ko sa kanila yung tulong ko. Pero wala rin Na-reject din So, iintayin ko na lang kung anong utos ng korte, kung ano. Pero, I tried. Raymart, kilala ang mga Santiago bilang tahimik na pamilya sa showbiz. Anong nagiging reaction ngayon ng mama mo, ng mga kapatid mo sa nangyayaring to, sa pribadong buhay mo? Nandyan naman sila palagi sa tabi ko. Pero ako pa rin huling say dahil sasabihin nila, ang dami ng sinasabi tungkol sa'yo. Sabi ko, wag na muna. Ayaw ko muna magsalita hanggang sa... sabi ko, magsasalita ako kung kailang kailangan ko na magsalita. Dahil wala naman dito hindi naman dito siya sabi ko pinapatulan. Gusto ko lang din klaruhin yung sa akin, yung side ko na
kung ano pinagsasabi niya, sa akin, documents. Meron akong dokumento na patunay na lahat yung kasinungalingan. Ngayon, nasa pangyayaring to, nasa kay Claudine ang pagpapalaki ng mga anak mo. Hindi mo ba naiisip na hindi mo maibibigay sa kanila ang pagpapalaking ginawa sa inyo ng mga magulang mo? Yun nga, kaya nga po, pinaglalaban ko yung custody ng mga anak ko. Dahil sa, siyempre gusto kong lumaki yung mga anak ko na may takot sa Diyos, marunong sumunod sa mga magulang, diba? Yung values. Kaya yun ang pinaglalaban ko. Paano mo nga magagawa yan kung absent father ka? Yun na nga, kaya nga po, pinaglalaban ko yung custody ng mga anak ko. Kaya po nasa korte po ito ngayon dahil din ang pinaglalaban. Ngayong darating na May 29 ay may dance recital ng panganay nilang anak na si Sabina. Mismong si Claudine ang nagsabing nagpaabot sila ng imbitasyon kay Raymart. Sabi ko sa my councils na pwedeng manood si Raymart sa Araneta. G-Force ba yan? Yes, yes. Kay Sabina, wag lang siyang makita ni Sabina. Siyempre, sinabi ko rin kay Sabina na yun ang mangyayari. Na darating yung papa niya. Pupunta ka ba? May mga maraming pagkakataon na binigay na magkita kami ng anak ko. Pero hindi natuloy. Maraming dahilan. Biglang merong concert o show ang anak ko sa Araneta. Iimbitahin niya ako. Ayoko mag-isip ng masama na kung anong gagawin niya. At narinig ko, pwede ko manood, pero hindi ko pwede lapitan. Paano yun? Pero gusto ko lang parating sa anak ko, sabihin na I love you at congratulations in advance. At alam kong magaling magsayaw yan eh. Raymart, napakatagal bago ka nag-isip na mag-asawa, na magpakasal. Dito sa mga nangyayaring to, hindi pa pumasok sa isip mo. Parang nagsisi ka sa nangyari. Hindi naman. Dahil may anak naman kayo. Opo, tsaka yung pinakasalan ko si Claudine, mahal ko naman talaga si Claudine. Pero that time na magnobya kayo, hindi mo nakita na porsi na may ganito siyang ugali. Hindi naman din, hindi naman. At sabihin natin siguro love is blind. Noong mga oras na ganun, talagang lahat perfect, lahat tama, lahat maganda, di ba? Ngayon mo na nalalaman talaga yung totoong pagkatao. Pero yung pinakasalan ko si Claudine, minahal ko naman talaga si Claudine. O mahal mo pa rin si Claudine? Mahal ko yung mga anak ko. At sa akin ngayon, siya ang nanay ng mga anak ko. Pero may natitira pang pagmamahal para sa kanya. Wala na po eh. Sa ngayon po, sisinungaling naman po ako sa inyo kung sabihin ko meron. Wala na talaga. Kung akong tatanungin nyo, wala na po akong nararamdaman. Siguro sa dami ng sakit na binabato sa akin, yung marami na siya masyadong nasaktang tao. Anong message mo, Raymart, sa mga anak mo? Lahat naman to ginagawa ko para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Masyadong bata pa siguro kayo para maintindihan nyo ngayon ito. Pero lahat to documented. Lahat ng mga papeles naka-file. So pag iniipon ko, lahat ng efforts na sa side ko na makita ko sila, lahat yan naka-document. Paglaki nila, makikita nila yan. At yun ang naman importante sa akin na pinaglaban ko sila. At gusto parating sa kanila na mahal ko sila. Lapit ng Father's Day. Ayaw mo bang hilingin sana sa kanya na kahit paano makapiling mo man lang anak mo doon sa special day na yon? Siyempre gusto ko makita yung mga anak ko. Especially nung sa Father's Day, araw ng mga tatay, sana naman po pagbigyan ako na makasama ko makapiling yung anak ko. Sa lahat ng nangyayari nito, sa lahat ng gulo, anong mensahe mo kay Claudine? Ano? Hindi, sabi mo, di ba? Dapat matahimik kayong dalawa at huwag ganito. Wala po masabi. Wala akong masabi. Marami siyang masabi. Thank you, Raymart. Thank you, Attorney. Thank you. Thank you. Mayroong gag order na ipinag-uutos ang hukumang lumilitis ng mga kasong tinutukoy.
At ang mga impormasyong ginamit sa istorya ay galing sa tinatawag na open sources.